yung pakatatandaan natin ay itong paraan ng pagsusulat natin ay ruk'ah. Ruk'ah, itong paraan ng pagsusulat natin at hindi, ruk'ah. Ang pagpapalaan ng pagsusulat pala natin ito ay katong nuskh, hindi ruk'ah. Kasi medyo iba yung ruk'ah, diwan, ibang mga ano. So ito yung normal na, formal na pagsusulat, okay? Sin. Sin naman, nakita natin nasa baba. Okay, so gawa tayo ulit ng guhit. Mas maganda, gumawa tayo ng maraming guhit. Okay? Para ano natin, inshallah. So, halimbawa, sin. Yung sin, halimbawa, isusulat mo pa ganyan. So, karaniwan, mas malaki yung kapag sin, yung unang ngipin niya ay maliit, yung pangalawa ay malaki. Shin. So, ganyan sa isulat. Okay, kapag nasa unahan, ganito siya, sin. Pag nasa gitna naman, ganyan. At kapag nasa dulo ay ganun. So, nasa unahan, nasa gitna, nasa hulihan, ganun din ang shin. Okay. So, ayan. Hindi ako ganun kagaling magsulat. Pero, alhamdulillah, kahit paano may alam tayo tungkol dyan. Okay, yung sod. Yung sod. Isolated form niya, ganyan. Kapag nasa umpisa siya, ganyan. Nasa gitna, ganun pa rin. At nasa dulo, ayan. Yung dod, ganun din naman yung dod. Aywa. Medyo malayo na kasi kaya nahihirapan ako magsulat. Tuldok lang ang pagkakaiba. Ganun siya, sin. Itinaas mo lang yung kanilang paa. Yung parang buntot ito. Kapag nasa unahan at saka nasa gitna, tinataas mo lang sila. Pero pag na-isolated form siya at saka nasa dulo, back to normal na nakababa. Yung ta at saka yung the, actually hindi ganun magbabago yung itsura ng ta at saka the. Ganun pa rin siya. Pa. So, ang pagsusulat ng ta, kapag ganyan, yung ikot mo muna yung ano mo, pag ganun, and then susulatan mo ng good sa taas. Tapos, dadagdagan mo ulit, taas sa gitna, ganun pa rin ang itsura niya, at kapag nasa dulo, ganun pa rin ang itsura niya. Okay? So, yung the, ganun din. The. Pare-pares ang itsura niya sa umpisa, sa dulo, at sa gitna. Halimbawa, magsusulat ka ng mazlum. Sulat ng mazlum. So, ganyan, mazlum. Okay, mazlum. Aywa, mazlum. Okay. Ain, ghain. Yung ain, ang isolated form nila ganyan, nasa baba. Pero kapag nasa umpisa na yan, ang ain ay ganito ang sulat ng ain kapag nasa umpisa. Kapag nasa gitna, ang itsura niya ay ganun. Okay, ganito ang itsura nila kapag nasa gitna. Ganyan. Kapag nasa dulo, ang itsura ng ain ay ganito na. Aywa. So, ganun din sa ghain. Ghain, ganun din. Kapag ganyan, ghain. Kapag nasa gitna, mali. Ghain. Siyempre, lagyan natin ng tuldok. At kapag nasa dulo ay ayan. So, wag tayong malilito minsan sa ha, jim, ha, ka kapag nasa dulo. Kapag ang jim at saka ang ha, pag nasa dulo, tinan nyo ha, pag nasa dulo yan ay ganun. Open siya. Kung jim man yan, or ha, or kha. So, na-open siya. Unlike sa ain at saka sa ghain, close siya, na parang toka. Close. So, yun ang pagkakaiba ng pagsusulat sa dulo. So, okay. And then, fa. Yung fa, hindi rin naman nagbabago. Isolated form, nasa taas. Fa, pag nasa gitna, ganun pa rin. Fa pa rin, ganun pa rin ang itsura niya. At pag nasa dulo, ay ganun pa rin. So, yan ang pagsulat ng fa. Yung qaf, kapag isolated form, nasa baba. Pero kapag nasa unahan, itinataas mo na siya. At nilalagyan ng dalawang tuldok. Okay? Ganyan ang pagsusulat ng qaf. At pag nasa gitna, parang pares lang din ng fa. Yung qaf, yun nga lang, may dalawang tuldok.
At kapag nasa dulo na siya ay nasa baba. Okay, halimbawa, isulat natin halimbawa yung akka. Akka. So, ayan. Ibinababa siya kapag isolated at saka kapag nasa dulo. Okay? Yung kaf, maraming itsura ng kaf. Kapag isolated form, ganyan. Pero kapag nasa umpisa na siya, minsan ang itsura niya ay ganito, kaf. Ganyan. Minsan rin naman ay ganito ang itsura niya, kaf. Or ganyan. Pero lahat yan sa umpisa ay kaf. Halimbawa, kullu. Kullu. Minsan ganyan ang itsura. Minsan ganito. Minsan din naman ay ganito, kullu. So lahat yan tama na kaf sa umpisa. Kapag sa gitna, pwede rin kahit alin dyan ang gamitin mo. Halimbawa, ano bang magandang salita? Likulli. Halimbawa, likulli. So, likulli. Pwedeng ganyan. Likulli. Okay. Pwedeng ganon. Pwede rin namang itong gamitin mo. Halimbawa, likulli. Ganyan. Pwede din naman yung isa na likulli. Teka lang. Mali. Likulli. Nasa dulo na kasi tayo kaya hirap natin magsulat. Ayan. Likulli. So, alin man dyan sa tatlo. Pero kapag nasa dulo ang kaf, back to normal siya. Halimbawa ay fakka. Fakka. So, gano'n ang itsura niya. So, kapag nasa umpisa, isolated pala, at saka kapag nasa dulo. Okay. Burahin natin ulit. Next ay yung lam. Yung lam. Yung lam, ang pagsusulat ng lam, kapag isolated, nakababa, pero kapag nasa unahan siya, ganyan, lam. Pag nasa gitna, ganun din. Pero kapag nasa dulo, ayan. So ano ito? Ito ay design lang yan. Pero pwede pa rin namang isulat ang lam ng ganyan lang, ganyan, lam. Nasa dulo. Katulad ng Allah. Okay? Mim. Mim, mayroong isolated na ganyan. Maaari hindi naman na ganito. Pag nasa umpisa, ganyan ang itsura niya. Mim. Pag nasa gitna, ganun pa rin. Pag nasa dulo, binababa yan. Ayan. O kaya, pwede rin naman na mim. Ayan. Pwede rin naman yung ganyan. Okay? Yung nun, pag isolated, nakababa. Pero pag nasa umpisa, ayan, nasa gitna at nasa dulo, ibinababa yan kapag nasa baba. Actually, ang nun, yan ang pagkakaiba niya sa ba, ta, at saka sa. Yung ba, yung ta, at saka yung sa, kapag nasa dulo ang ba, saka yung ta, at saka yung sa, ay hindi sila ibinababa. Halimbawa, ba, pinapalaki nga lang siya. Unlike sa nun, at saka sa ya, ibinababa ang ya, kapag nasa dulo siya, ibinababa yan. Ayan. So, ganun din sa nun. Okay? And then, ha. 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 Ganyan ang isolated form niya. O ganyan. Pero kapag nasa umpisa, ganyan din. Diba, ha. Pero pag nasa gitna, ganito na ang itsura niya. Pag nasa dulo, ganyan. So, tatlo ang itsura niya. Minsan, isolated form, ganito din ang pwede rin isolated form ng ha. Bilog lang. Okay, sa tatlo. Pwede rin naman kapag nasa gitna, meron din yung isinusulat na ganito rin. Ayan. So, alas parehas. Sa tatlo ang itsura ng ha. Actually, parang apat. 1, 2, 3. Pag nasa umpisa, nasa unaha, nasa gitna, nasa dulo, isolated, dalawang itsura. Okay? I-practice nyo lang. And then, wow! So, wow, ganyan ang itsura niya. Pag nasa isolated, pag nasa dulo, halimbawa, alaw, so hindi naman siya pwedeng sundan, yung sinabi natin kanina, yung alif, dal, zal, ra, zay, at saka waw, ay hindi pwedeng sundan. Hindi pwedeng digitan dun sa unahan niya. Okay?
So, huwag natin kakalimutan, mag-training sa pagsusulat. I-download natin yung duat.webs.com/kitaba.pdf. Tapos sundan natin yung pagsusulat doon. I-ano natin. Tapos mag-training ng pagsusulat din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi tayo ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala na matuto tayo ng wikang Arabic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.